Sometimes I live my life just as you plan. Other times I struggle to obey your command. Choices I make each day determine if I obey. Follow you, trusting you, guide me, I pray. Lord, keep my focus on you each day. Though I am tempted to go my own way, help me to trust in you, to live my life to honor you, Lord. Keep my focus on you. Trials surround me, Lord. I cry in despair. I know you're with me and you hear every prayer. Open my eyes to see that you know what's best for me. Remember me, calm my fear. This is my plea. Lord, keep my focus on you each day. Though I am tempted to go my own way, help me to trust in you, to live my life to honor you, Lord. Keep my focus on you. Calmly I follow you, sharing your word, praising you, Lord Jesus, for your love and reserve. Hide me to do your will, to reach forth in darkness still. Your shining light, burning bright, Lord, I fulfill. Lord, keep my focus on you each day. Though I am tempted to go my own way, help me to trust in you, to live my life to honor you, Lord. Keep my focus on you. Lord, keep my focus on you. And it's good. Amen to that song. Amen. Maayong gabi, balik sa inyong tanan. Ug salamat no kay nagsimba mo karon bisag ipangkapoy ta. Salamat kay gipili gyapon nato nga magsimba sa Ginoo. Ang Dios ang magpanalangin sa inyong faithfulness mga igsoon. Ako'y hangyo sa inyong tanan sa pagtindog ug atong pamalandungan ang pulong sa Dios karong gabi. Sa dili pa ta magbasa, let's continue praying sa ato ang project, no? Nakita nato na mga progress sa ato ang project mga igsoon. Dito sa ato ang lote, gitrabaho na no ug sugod ang para sa kuryente dito. So nasugdan na og tukod ang pedestal unya na ang water district kaganina nagtawag na pod
sa Moa. So ugma naatay seminar Brother Emerson 2:30 muadto ka dito apil kag seminar. So God willing basin sunod semana nanagyud tay matauran na gyud tag tubig dito nya Lord willing kuryente na unya koral pagkahuman og koral building na dayon. Amen. Oo, so hinahinay lang no. Anam-anam lang mga igsoon. No? So padayon sa pag-ampo bahin sa tong project unya mag-ampo pud ta sa provision sa Ginoo. Amen. Sige. So karon moadto ta sa pulong sa Dios adto ta diri sa Isaiah chapter 40. Munya basahon nato ang bersikulo 28 hangtod diri sa 31 karong gabi. Ang pulong sa Dios nagaingon dinhi sa ato mga higala. Basahon ako sa Bisaya na lang no. Unya English unya magbasa ko sa Bisaya. The Bible says, "Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength." Verse 30, "Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall." Verse 31 says, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Basahon ako sa Bisaya ang pulong sa Dios nagaingon, "Wala ba ikaw nahibalo? Wala ba ikaw nakadungog? Nga ang walay katapusang Dios, ang Ginoo, ang magmumugna sa mga tumoy sa kalibutan. Wala nagakaluya ni gikapoy. Walay pagkasusi sa iyang pagsabot. Siya naghatag og gahom ngadto sa maluya, ug ngadto kanila nga walay kusog, siya nagadugang og kusog." Versikulo 30. "Bisan ang mga batan-on maluya og kapuyon, ug ang batan-ong mga lalaki mapukan gayud." 31 apan, "Sila nga naghulat sila nga naghulat nganha sa Ginoo mubag-o pag-usab sa ilang kusog. Sila mopatigbabaw pinagi sa mga pako, ingon sa mga agila, sila mudagan og dili maluya, ug sila mulakaw og dili kapuyon." Ang Dios magpanalangin sa mensahe karong gabi. Amahan namo nga langit noon, salamat aning kagabion nga imong gihatag sa amo. Salamat Amahan sa imong mga katawhan na nagsimba karong gabi. Bisan Lord ang pipila sa ilang Ginoo gipangkapoy. Pansalamat Lord kay gipili nila ang pagsimba sa imo. I pray Lord nga tagaan nimo sila igo nga kusog ug grasya Ginoo. Aron Ginoo maka paminaw sila utarong sa imong pulong ug ila Ginoong ma-absorb ang imuhang mensahe diha sa ilang kinabuhi Ginoo. Amahan itugyan nako sa imo ang mensahe ug ako Ginoo nga magdala sa imong pulong karon. Ako pong itugyan ang akong kaugalingon nga nasa imo. Lord, thank you nga gamiton ko nimo sa pagwali sa imong pulong. Hangyo ko sa imo Ginoo nga pun-on ko nimo sa imuhang balang espiritu ug tagaan ko nimo kaalam. Aron Ginoo mahimo kong instrumento nimo nga mamudasig sa imong mga katawhan karon. Amahan, itugyan namo sa imong mga nabilin nga oras karon ug among isalig Amahan nga ikaw Ginoong Dios mahimaya ka ug malipay ka Ginoo karon nga gabi. Father God, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat ug magalingkod kamo. Ang atong mensahe karong gabi mga igsoon kay unsaon pagpadayon kung kapoy na kaayo. Unsaon pagpadayon kung kapoy na kaayo. Usahay no sa ato ang Christian life moabot gyud ang panahon nga makapoy ta. Di na malikayan igsoon tungod sa atong pagkatawhanon
ug tungod kay tao lang ta, no, moabot gyud ang kining kakapoy sa tong kinabuhi. Kanang kapoy ba nga kapoy na gyud kaayo ba, no? Di ba? Kanang gikapoy na ta sa tong trabaho, usay gikapoy na ta tungod sa atong mga problema, usahay pod gikapoy na ta kay usay bation tag kaning kakapoy pod sa ministry, usahay pod mga igala tungod sa mga pagsulay, usahay kapuyon pod ta sa pagatubang sa mga tao. Unya, naapoy mga usahay nga gikapoy ta bisag wa ta kay balo nganong nakapoy ta. Gikapoy lang ta. Kapoy tungod ang huna, kapoy ato ang kasing-kasing, bugat kayo, unya murag makasulti ta nga murag di na nato kaya. Unya sa panahon nga nag-ingon ani atong bation, no, daghan sa mga Kristohanon mga igsoon moingon sila nga murag gusto namang kumuhunong. Murag wala naman ni resulta ko ang pagalagad. Kapoy naman kayo ko. So ang question mga igsoon karong gabi kay mao ni siya, unsaon man nato pagpadayon kung kapoy na kayo? Ang tubag sa Bible mga igala, ana dili undang. Ang tubag sa Dios sa ato kung kapoy na kay ta mao ang padayon. Kay ako ang imong kusog. Basahon nato kadali ang kaning bersikulo 10 sa maura gihapon nga kapitulo sa Isaiah chapter 40 man tano. So muadto ta sa chapter 41 di ay. Isaiah chapter 41 in verse number 10. Yun ani ang giingon sa atong Ginoo sa ato mga igala. Ako na lang basahon sa Bisaya, no? Ang giingon sa Dios diri sa ato, dili ka magkahadlok. Kay ako uban kanimo. Ayaw pagkaluya. Kay ako ang imong Dios. Ako mupalig-on kanimo. Oo. Ako mutabang kanimo. Oo. Ako mupatindog kanimo pinaagi sa tuo nga kamot sa akong pagkamatarong. So ang tubag sa Dios gid sa ato kung bation ta og kapoy kakapoy kanang kapoy na gid kita ba nang gusto na gid ta mo give up sa tong kinabuhi. Muingon siya sa ato mga igsoon padayon kay naa ako uban nimo. Ako ang muhatag kusog sa imo, tabangan ta ka o gunitan ta ka. Amen. Ang kalainan sa usa ka faithful Christian ug sa usa ka unfaithful Christian, dili ang kakulang sa kakapoy. Kay pareho raman sila no nga makapoy. Ang kalainan mao ang ilang response sa kakapoy. So unsaon man nato pagpadayon kung kapoy na kaayo? Number 1 mga igala, let me give you 3 truth karong nagabi. Okay? So I want to help these members who are weary in their life tonight. Number 1, unsa may buhaton nimo sa nimo pagpadayon kung kapoy na kaya ka. Number 1, remember the source of your strength. Hinumdumi, asa gikan, no? Ang imong kusog. Hinumdumi ang tuburan sa imuhang kusog. Sa Isaiah chapter 40 verse 29, giingon sa Dios sa ato may gala, He giveth power to the faint. Nagingon ang Bible may gala nga muhatag kuno siya og kusog sa mga naluya. Ang problema usahay kay kita magsalig manggod ta sa atong kaugalingong kusog. Mao na nga kita mga igsoon bation tag kakapoy. So unsay problema aning kita magsalig ta sa atong kaugalingong kusog? Well, naay mga pipila ka mga kuan mga higala butang nga makita nato kung unsay problema kung kita magsalig ta sa atong kaugalingong kusog. Una sa tanan, kung magsalig ka sa imong kaugalingong kusog, maluya jud ka. Kaya nga naman, limitado man ang ato ang kusog. Di man ta Dios, tao raman ta. Amen? Ang Bible nagsulat ti Isaiah chapter 40 verse 30 sa tuang text. Tanawon nato diri sa Biblia. Nagingon ang Bible diri may gala nga bisan kuno ang mga batan-on maluya o kapuyon. Ug ang batan-ong mga lalaki mapukan. Even the youths shall faint and be weary. And the young man shall utterly fall. Kita ninyo, bisan day mga batan-on. You know what? Ang mga young people, known na sila sa ilahang kusog nila.
Pero gingon sa Biblia mga higala, bisan kuno mga batanon, kapuyon og maluyas sila. So bisan unsa patakakusgan day no, aduna joy limit ang atong lawas. Aduna joy limit ang atong hunahuna, adunay limitasyon ang ato ang emosyon. Kay bisan man gani ang mga batanon nga kusgan, mapul-an man gani sila og maluya. So kung magsalig lang ta sa atong kaugalingon, moabot gyud ang panahon nga ma-drain jud ta. Mao na mga igsoon nga dili maayo nga mosalig ta sa atong kaugalingong kusog. Kay even our Lord Jesus Christ, nagingon siya sa John 15 verse 5, "For without me, ye can do nothing." That's why mga igsoon, no, ikaw, ako, kita, sa mga katawan sa Diyos, importante mudangop gyud ta sa kusog sa Ginoo. Si Jesus wala nagingon, gamita lang ang imong kusog. Ang iyang giingon sa ato mga igsoon, ani nga bersikulo, abide with me. Kanang iyang giingon, he that abideth in me. Unsay but pasabot ana mga igsoon? Ang but pasabot ng abide with me means stay connected to me. No? So ang i-application ani sa ato mga higala kay sa atong kinabuhi bisag naatay kusog, dili gyud ta magsalig sa ato ang experience, sa atong talent, sa atong emotion, musalig gyud ta sa gahom sa Ginoo. Kay kung musalig ta sa atong kaugalingong kusog, ang mahimong problema ng mga higala, maluya gyud ta kay limitado man atong kusog. Ikaduha nga apan kung musalig ta sa atong kaugalingong kusog kani dali ra pud ta ma-discourage. Dali ra gyud ta ma-discourage. Kay balo ba mo, kung musalig ta sa atong kaugalingong kusog, ingon ani mahitabo. Kung maayo ang sitwasyon, kusgan ta. Tasig ta. Pero kung naay problema, dali ra pud ta mawad-an og gana. Mao biyan nga giingon gyud sa pulong sa Dios sa atong mga higala sa Jeremiah 17 verse 5, "Cursed be the man that trusteth in man and maketh flesh his arm." That's what the Bible says. Kaya balo mo ka ng word flesh dira mga igsoon, nagpasabot na siya sa tawhanong kusog. So matunglo daw ta kung magsalig ta sa ato ang kusog nato. That's why mga higala, many Christians pag naay problem, dali ma-discourage. Pag okay ang kahimtang, mga igsoon, tasig sila, lagsik sila. Well, gingon sa Biblia mga higala, tinunglo ang tao nga mosalig sa tao og himuon ang iyang kusog. No? Kusog sa tao, mao'y iyang himuon nga kusog sa iyang kinabuhi. So, dili maayo mga higala nga mosalig ta sa atong kaugalingong kusog kay kung mosalig ta sa atong kaugalingong kusog, dali ra gyud ta ma-discourage. Ikatulo, mao po'y mahimong hinungdan sa garbo. Kung magsalig ta sa atong kaugalingong kusog, mao po ni siya mahimong hinungdan sa garbo. Kaya nga naman, usahay namang good sa atong kinabuhi, maguna-una ta, kaya ra nako ni. Di ba no? Usahay po, maguna-una ta, ay dugay nako sa simbahan, kaya nako ni. So naadira ba no ang pride? Unya usay mosulti ta, kay balo nako ani. Kasi may nga kung magsalig na ta sa atong abilidad kaysa sa Ginoo, dali na lang gyud ta mapakyas. Mo na bantayan nato may gala ang kaning mga kaniadto ang kaugalingon nga mosulti ta nga kaya ra nako ni dugay nako simbahan may gala di gyud na gihapon maoy basihan nato nga kita makakaya ta may gala kay whether we admit it or not, kita mga huyang gyud ta kay tao lang ta. Amen. So bantayan nato ang garbo nato nga dili mo gawas. Because the Bible says, Proverbs 16 verse 18, mao na hinungdan, mapukan ang mga Kristohanon. Because the Bible says, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Kanang word haughty, may kanang taas kag pagtanaw sa imong kaugalingon ba? So, ang mahitabo, murag mahimo na lang kang kumpiyansa sa imong sarili nimo. Ingon na anak. So, the Bible says, ang naay haughty, mapahitas-on nga espiritu, matumbas siya. No? So, dili maayo nga mosalig ta sa tuang kusog. Kaya nga naman, daghag mga factors ang makita nato ani Maygala, mga resulta. Kung magsalig ta sa tuang kaugalingong kusog, maluya gyud ta, kay limitado man ta. Ikaduha, dali ra ta ma-discourage. Ikatulo, no? Maupoy mahimong hinungdan sa garbo. Ikaupat, dili ta makaagwanta og makalahutay. Kay balo ba mo ngano? Kay ang atong pakigubat manggod espirituhanon, dili sa unod. Espirituhanon, nakigbatok ta sa spiritual, dili sa unod mga igsoon. Ang atong kontra,
dili tao. Ang atong kontra may gala is not actually the problem nga ato ang ginatubang diri sa yuta, kundili mga igsoon, mga spiritual forces. No? Spirituhanong kaaway. Basahan na to ang Biblia, Ephesians chapter 6 verse number 12. And here's what the Bible says sa Ephesians chapter 6 versikulo 12. Ang pulong sa Ginoo nagingon diri sa ato mga higala, okay? For we wrestle not against flesh and blood. Kita kuno wala nakigdumog, batok sa unod o dugo, apan batok sa mga pamunuan, batok sa mga gahom, batok sa mga pangulo, sa kangitngit ni ining kalibutana. Tanawan sunod, batok sa espirituhanon nga pagkadautan sa hatag-as nga mga dapit, against spiritual wickedness in high places. Mano, kung gamiton nimo ang imong tawhanong kusog, nakig-away ka sa mga spirituhanong kaaway nimo mga igsoon, pildi jud ka. Kay kung imuhang kusog lang gamiton niya, ang imong kaaway, ang yawa, mas kusgan ba ang yawa kaysa sa ato? Diba? Mas kusgan ba ang mga anghel kaysa ato? So kung kita-kita lang yun mga igsoon, unya, dili nato kanang papilon ang Ginoo sa ato ang mga gubat sa kinabuhi, mapildi kita, maluya kita mga higala. Ngano man, gamhanan man itong mga kaaway. Amen? And by the way, ang atong mga kaaway mga higala, dili mga tao, kundili ang mga spiritual forces. And that is mga demons, ang yawa, mo na sila mga higala. And gamiton nila ning mga problema, gamiton nila ning mga kalibutanong butang, gamiton nila ning mga tao, para mga luyahon ta. Muna nga dili pwede gamito nato atong kusog, kay dili siya igo para tumbahon ang ato ang kaaway. We need the power of God. We need the grace of God. We need the strength of God to defeat our enemies. Amen? Muna giyon sa Bible, Ephesians chapter 6 verse 10. Kung sa giyon sa Bible, magbasa tang tanan diri mga higala. Ephesians chapter 6 verse number 10. Sige daw bi, magbasa tang tanan. Ready? Begin. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, the Bible says, be strong in the Lord. Amen. No, pag malig-on diha sa Ginoo, ug diha sa iyang ug diha sa gahom sa iyang kusog. Higala, wala nagingon ang pulong sa Dios, be strong in yourself. But the Bible says, be strong in the Lord. So the real question tonight is, asa nimo gikuha imong kusog? Amen? Sa imo bang abilidad, sa imo bang kaalam, sa imo bang pamilya, sa imo bang bana, sa imo bang asawa, sa imo bang mga anak, sa imo bang trabaho, sa imo bang kwarta, kung diha nimo kwaon ang imong kusog, mapildi ka igsoon. Kaya dili na sila maugyoy, makatabang nimo, makahatag sa imuhag kadaugan. Si Pablo nagingon mga higala sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Si Pablo wala nagingon, I can do all things because I am strong. No. Ang gingon ni Pablo may higala, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ang iyang kusog naa kang Kristo, dili sa iyahang kaugalingon. So we need to examine ourselves kung asa ba gyud nato ginakuha ato ang kusog. Kung magtrabaho ta, no? Kung magbuhi ta sa atong pamilya, kung magalagad ta sa Ginoo, kung magatubang tag problema, kung magatubang tag usa ka sitwasyon sa atong kinabuhi, asa nato ginakuha ang atong kusog. Let's make sure mga igsoon nga diha kang Hesukristo. Amen? So, kana ang point number 1 nato. Point number 1 kay unsaon man nato pagpadayon kung kapoy na kayo. Point 1, remember the source of your strength. And let me tell you this, mga brothers and sisters, the source of our strength is God. Diha ta mo kuha permi. Mao na importante, kinahanglan ang pag-ampo permi because through prayer diha ta makusgan. We need to spend much time in God's word kaya naman pinaagi ni ma-feed, mapakaon nato ang kalag nato, and that will make us strong. Amen. Importante ang pagsimba. Kaya naman pinaagi sa pagsimba may higala, diha nato mga higala makita
ang sovereignty, ang gahom sa Ginoo. So, pakusgan kita. So, igsoon, remember the source of your strength. Number 2 is this. Okay, unsay buhaton nato kung kapoy na kaita. Number 2, refresh your soul in God's presence. So, the second R is refresh. Number 1 is remember. Number 2, refresh. Unsa man ang refresh? Pabag-uhi. Ang imong espiritu diha sa presensya sa Dios. Kay ba mo nga usahay, dili lawas ang gikapoy sa ato, kundili ang atong espiritu. Dili lawas. Kanay imong lawas may gala, resulta lang na sa unsay nahitabo sa imuhang inner man nimo. And that is your spirit. Na weak siguro imong spirit, mao nang dali na ta makapoy karon. Amen? Mo na may gala sa atong kinabuhi, dili lang physical, dili lang ang lawas ang atong papahulayon. Kung dili mga igala, kinahalan po ta ma-refresh spiritually. That's why si David may igala, nag-ingon siya Psalms 23 verse 3, He restoreth my soul. Diba? He restore, ginabag-o niya ang akong kalag. You know what mga igsoon, ang Ginoo dili lang muhatag og kusog sa ato, iya pong i-restore ang ato ang kalag. And there's a practical ways in restoring our weary soul. Unsa atong mga kinahanglan mga igalaw sa mga dalan para ma-restore ang atuang kalag nga gikapoy. Number 1, pray sincerely. Kanang sincere means tinud-anay ba? Kanang pag-ampo nga tinud-anay mga igsoon. No, don't just pray because you need to pray, but you need pero nag-ampo ka may igala because kinahanglan gyud nimo ang kusog sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ikaduha, read God's word. Ikatulo, attend church faithfully. Ikaapat, worship from the heart. Number 5, spend time alone with God. Sometimes kinahanglan nato ni, usay mga kita, mo distansya ta, mo kwanta, na mga oras, basta atong kinabuhi, nga usay kita, mo distansya ta sa atuang sa mga tao, and even sa atong family, and then kita mag-spend ta og time diya sa Ginoo. Meaning, kita lang sa Ginoo ba mag-istoryahan ay. And mao po na ang akong ginabuhat mga igsoon. Na mga panahon nga ako mga igala, mo distansya ko sa akong pamilya, musulod ko diha sa usa ka kwarto, unya makigistorya ko sa Ginoo. Because na mga times mga igala, murag makwan ka, ma-overwhelm ka. Dili ba no? Na mga usahay sa atong kinabuhi nga kanang ma-pressure ta. Yeah, usahay mga igala di kung paminawo nato ang ato ang lawas sa ato murag makasultit ang murag dili na nako kaya. So mao na may igala every day and every night sa akong life may igala naga spend kog time sa Ginoo. Kaming duha magstoryahan na may mga igsoon. Surya ko sa iyaha, mugreet ko sa iyaha, kung buntag may buntag Ginoo, kung gabi before ko matulog, ngunana ako siyang i-acknowledge akong kinabuhi mga igala because sometimes kinahanglan nato ni. Sa mga igala dili TV ang makapawala sa atong kakapoy. Sa mga tao mga igala ang ilahang gamiton nga recreation para nga kanang ma-restore sila kay usay cellphone, usay magtanaw sila movie, usay magtanaw sila Netflix, pero dili mga igala kana ang mga things nga makapa-restore sa imuhang kuan nimo, sa imong kusog nimo mga igsoon. Usahay ang imong kalag na kinahanglan siya sa presensya sa Ginoo. Muna sa atong kinabuhi, buhaton nato ni, no? Ingon na kay sa tibok adlaw natay mga obligasyon, natay mga trabaho, natay mga ginabuhat, and grabe na ta mga igsoon ka pressure, ka exhausted unya at the end of the day padulong na ta may gala nga motapos atong adlaw nato, grabe ta ka drain ba. So kinahanglan nga tapuson nato ang adlaw makigistorya ta sa Ginoo. And let's begin our day talking with God also. Because kung kanatong buhaton nato makusgan gid ta mga igsoon, ma-renew ang atuang kusog nato. Amen. Diba nindot mga igala ang pagatubang nimo sa adlaw kung maayo ang kondisyon sa imuhang lawas nimo. You know why? Because kanang kondisyon ang imuhang kalag nimo. Kusgan ka, dasik ka, lagsik ka. Amen? So, dili ka mga higala stress. Dili bugat imo ang ulo, so dili labad imong ulo.
Di ba? Dili bugat mo kasing-kasing, dili puy-puy mo kalawasan, kondisyon ka may gala tungod kay himsog ang imuhang espiritu nimo. Amen? You need the feeding of God's word in your life. So number 2, that's number 2, refresh your soul in God's presence. Number 3, mga higala. Kung sa to'y buhaton nato mga igsoon, aron kita makapadayon, bisag kapoy na kayo ta. Number 1, remember. Number 2, refresh your soul. Number 3, remember the reward of faithfulness. Hinumdumi ang ganti sa pagpadayon. Naay ganti, naay reward kung magpadayon. Galatians 6:9 says, "For in due season we shall reap if we faint not." No, sa husto nga panahon, kita mo ani kung dili ta magluya, kung dili ta muundang. So notice mga igala, naay condition ang reward. Unsa ang condition sa reward? Ang condition is this, if we faint not. That's why gigamit ang word if, because kanang word if is conditional na siya. So ang reaping para lang sa mga dili muundang. Amen? So if you quit too soon in your life, dili nimo mga igala madawat ang ganti nga giandam sa Ginoo sa imo. You know what, daghang tao ang muhunong ba usa na lang gyud unta kalakang gikan sa panalangin. Unta igsoon ikaw aya og undam. Kay wala panahuman ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. If God is not through with you, don't quit. You know what? Ang makapaundang lang nato kamatayon lang. Other than death, wala na. Ang Ginoo ray mo pahunong sa atoa. When God says, okay, son, tama na. Tapos na ang akong plano sa imong kinabuhi. Uli na dire. Kanapang panahon mga igsoon, muundang ta. Pero kutob nga kita, gitagaan patag kinabuhi sa Ginoo, mulaban kita. Padayon kita. Sukol kita. We must fight. Amen? Because gisaran man ta sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan mga igsoon. Hebrews chapter 10, gwapo ni nga versikulo, verse 35 and 36. Basahon nato ni, kay gwapo ni siya. Naigiingon ang pulong sa Dios diri sa ato mga higala. Hebrews chapter 10, unya basahon nato no ang versikulo 35 ug 36. Now, here's what the Bible says. Okay? Yun diri, cast not away therefore your confidence. Ayaw kuno isalikway ang inyong pagsalig. The word confidence sa Bisaya kay pagsalig. So ayaw isalikway imong pagsalig. Okay? Meaning ayaw quit, ayaw give up. Okay? Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. So ang kani kunong pagpadayon nato, naa kuno ni dako nga balos sa ganti. Great recompense means dako nga balos nga reward. Basta magpadayon ta. Okay? Pero unsay kinahanglan nato aron makapadayon tawag makalahutay tawag aron makahuman gyud ta, no? Makaabot gyud ta sa finish line. Verse number 36. Diyon sa Biblia, for ye have need of patience. Amen. Mao ni need nato pasensya. We need patience because sometimes may gala ang atong problema impatient ta. Gusto nato karon dayon tagaan tagpahulay sa Ginoo. Karon dayon panalanginan ta sa Ginoo. Karon dayon tagahan tag kwarta sa Ginoo. Karon dayon tagay kog maayong trabaho Ginoo. Dili ta willing may gala moagi sa proseso sa Ginoo. But God says, kinahanglan tag patience because God is working out something in our life mga higala. Nawa ta kay balo unsa ang iyahang ginatrabaho sa atong kinabuhi but naa siya ginatrabaho sa atong kinabuhi nga wa ta kay balo kinahanglan na gyud dili ta muundang. Dili nato i-cast away ang atoang confidence, ang atong pagsalig sa iya. Magpadayon kita mga higala, magpadayon lang ta. Ang atong kinahanglan sa atong kinabuhi karon pasensya. Amen? Amen? Kung wala pa'y nangandoy kag trabaho, wa pa kag itagag trabaho sa Ginoo, just wait. Just wait on the Lord. That day will come. Nangandoy ka nga ikaw maka-eskwela ka og kanang
kuan ka usa ka sa usa ka nindot nga eskwelahan. Nya wala pa ka naka-eskwela karon may gala. Just be patient. God is aware sa atong mga tinguha. Amen. Ang unsay giyon sa Bible, ang giyon sa Bible may gala sa atong gibasa ganina Galatians 6:9 unsay giyon sa Bible da? In due season we shall reap if we faint not. So sa husto nga panahon, kung ato nang hubaron sa lahi nga mga term mga igsoon, sa right time, we will reap kung di ta muundang. So kung ato pong basahon diri sa Hebrews chapter 10, mao gihapon ang giingon sa Ginoo sa ato. Balik ta sa Hebrews chapter 10 verse 35 and 36. Ang giingon sa Bible, cast not away therefore your confidence. Ayaw isalikway ang inyong pagsalik. Kay nabay mga uban nga mga Kristiyano no, kung dili nila makita mga higala, no, ang tubag sa ilahang mga pag-ampo, ilahan ng isalikway ilang pagsalig, di na sila magsalig sa Ginoo, unya mangita na lang sila og kaning lahi nga dalan para ma-work out tong ilahang gusto mahitabo sa ilang kinabuhi. Ngayon sa Biblia, ayaw isalikway yung pagsalig. Kay kanang inyuhang pagpadayon sa pagsalig sa Dios, aduna nay dako nga balos nga ganti, reward. Pero ang imong kinahanglan, verse 36, unsa? Ye have need of patience. Ang problem sa mga tao, dili makahulat. Mao na daghan sa mga tao na disgrasya. Kay di man sila makahulat sa right time. Diba? Diyon sa Bible, for ye have need of patience that after human nga ikaw nagbuhat sa kabubuton sa Dios. So the goal in our life is dili kita makagawas sa kabubuton sa Dios. So aron dili ta mugawas sa kabubuton sa Dios, kinahanglan tagpasensya. Because our ultimate goal is kita mga higala, no? Yung sana siya, di na to masalikwa atong pagtuo. Atong confidence kay naanay dako nga reward sa Dios. But you need patience. Because ang importante sa life nato, dili ta mugawas sa kabubuton sa Dios. So kung tungod sa imong pasensya, you have done the will of God, unsa iyang gingon? Ye might receive the promise. Unsa ang promise mga higala sa Ginoo? Balik ta Galatians chapter 6 verse 9. Mao ni ang promise sa Ginoo. Kung naatay pasensya, okay? Kung naatay pasensya, ug tungod sa atong pasensya, wa ta ning gawas sa kabubuton sa Dios apan nagbuhat ta sa iyang kabubuton, ang iyang promise kuno matuman sa atong kinabuhi, and this is His promise. And let us not be weary in well-doing. Dili ta magkapoy-kapoy. For in due season, sa husto nga panahon, sa right time, we shall reap. Maunay promise niya. If we faint not, it means if we don't quit. Kundi na to isalikway atong pagtuo, atong pagsalig sa Ginoo. How many Christians, they miss the reward of God because they quit too soon. Doon na lang uta sila. Usa lang sila sa kalakang, gikan sa panalangin, ning undang man, kay gikapoy naghinulat. Di na gid sila makahulat. Gusto na gid sila trabaho karon. Gusto na gid sila mag-eskwela karon. Gusto na gid sila magkauyab karon. Gusto na gid sila maminyo karon. Kadaghanan sa mga wala naghulat mahigala, nahulog sa disgrasya. Pero katong mga naghulat, ang giingon sa Ginoo, Isaiah 40:31. Okay pa ta? Isaiah 40 verse 31. Kani ang promise sa Ginoo basta maghulat ta sa iya. Isaiah 40:31. Now, it doesn't mean mga higala nga maghulat ta, maglingkod lang ta, magstambay lang, maghulat lang tag milagro nga mahulog sa ato dili. Okay? Ang giingon sa Hebrews 10:36, mubuhat ka while you are waiting. Okay, patient ng waiting, di ba? While you are waiting on His promise to be fulfilled in your life, do the will of God. Buhaton, magbuhat ka sa kabubuton sa Diyos.
magsimba ka, magampo ka, basa ka Bible, mag-serve ka, inganana god, magbuhat kag maayo, inganana god, serbisyo ka, inganana ba, kabubuton sa Ginoo. Amen? Now, giyon sa Bible, 31, kung maghulat ka, giyon sa Bible, apan sila nga naghulat nganha sa Ginoo, mubag-o pag-usab sa ilang kusog. Amen? Sila mupatigbabaw pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Sila mudagan og dili maluya. Og sila mulakaw og dili kapuyon. Oh, di ba? Basta magulat ta, basta naatay patience. Mo na may gala, natay trabaho karon, paningkamot lang, hinay-hinay, paningkamot, basta gabuhat ka sa kabubuton sa Dios. Ayaw gyud katintal nga mugawas ka sa kabubuton sa Dios kay wa pa nimo nakita ang reward sa imuhang pagpaabot sa Ginoo. Ulat lang, naay husto nga panahon nga panalanginan niya ang imong kahago ug ang imong paghulat. Sabta na to? Because sometimes the harvest takes longer than what you expected, but God's promises will never fail. May mga example sa Bible nga gibati sila kakapoy tungod kay naghulat, gibati sila kakapoy may gala tungod sa mga problema, pressure, pero nagpadayon gyapon sila. Una si Moses, nay panahon gikapoy si Moses sa pagdala sa Israel, pero ang Ginoo nagtabang sa iya. Basahan niyo yung Exodus 18. Si Elijah, naay panahon gikapoy si Elijah, naay time na discouraged siya, gusto na siya mamatay. 1 Kings 19, mabasa ninyo na. Apan gilig-on siya sa Ginoo, nagpadayon gyapon siya sa ministry. Si Pablo, ang usa ka example po, daghan kay siya mga persecution, daghan siya mga sakit, problema. Pero kay balo ba mo sa gingon ni Pablo, 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course. Wa siya minghunom. Pero, kani gid ang pinaka-great example nato si Jesus Christ. Si Kristo, ning ari sa kalibutan, nga naay kaning bisti nga pagkatawo. So, humanly speaking, gibati po siya kakapoy, pero tungod sa kalipay nga gitagana sa unahan, gitapos niya ang cross. Amen? Nagpadayon si Kristo. So, naay mga practical steps when you feel weary. Unsa man mga igsoon, kani ang buhaton nimo. When you feel weary, dapat pray earnestly instead of choosing to quit. Don't choose quit. Amen. Magmahay ta na igsoon kung piliyon nato ni. Number 2, rest but don't resign. Pwede ka magpahulay pero ayaw resign. Sabtan? Sunod, ask help from tanawa. Diri sa ako ang note, gi-highlight ako ning mature and godly Christian. Ayaw mo pangayog tabang, ayaw mo duol, mga itambag sa mga immature, sa mga backsliders, sa mga carnal and worldly Christians. They cannot help you. Sunod, remember why you started. Paminaw. Again, gisulti na ako sa inyo ha. Katong naay panahon sa akong kinabuhi nga gusto ko muundang sa ministry, gi-confront ko sa akong parents. Giingnan ko niya nga imuha ng gisudlan ang ministry, tapusa unsa ang imong gisugdan. So sa inyo pong kinabuhi may gala, mo ninyo naon niyo before mo give up. Sa tanan, before niyo i-abandon yung faith, before niyo may galabiyaan ng simbahan, gihatag sa Ginoo sa inyo ha, remember why you started. Why gibutang ka rin sa Ginoo. Remember. Kaya makita ni mo may gala how God has been good in your life, how God has been has taken care of you and your family, how God has blessed you so much. Would that be a good reason to quit? Dili ba? Dili. Amen? Sunod, focus on Christ. Igsoon, focus on Christ, not on your circumstances. And then, continue serving one day at a time. Ayaw may gala, apila ang mga ugma, ang mga pila pakabulan gikan karon, ang mga pila pakatuig gikan karon may gala sa imong pagpangalagad. Kung unsa tong gihatag nga kinabuhi ug adlaw sa Ginoo sa mga diha lang ka mag-serve sa Ginoo. Serve God one day at a time. Amen?
Di ba kanta? One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, help me today. Show me the way. So today, Lord, show me the way. One day at a time. Okay? So yung nanat ng mga lagad sa Ginoo, para karon, Thursday, one day at a time lang. Ayos atong ugma. Let God take care of our tomorrow. Let's serve God today. Okay? Amen? Conclusion na ta mga higala. Ako rin gisulat para mabasa po ninyo. Okay? Ang kapoy normal na. Pero ang muhunong choice na sa tao. Pero di gyud na kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo wala nagsaad nga dili ta kapuyon. Apan nagsaad siya nga hatagan ta niya og bag-ong kusog. Kung naghulat ka sa adlaw nga dili nakakapuyon bago ka pa mo serve sa Ginoo, basin ka na nga adlaw di na gyud na moabot sa imo. Ang sekreto sa malungtarong pag-alagad dili ang pagkawala sa kapoy, kundili ang pagdawat sa kusog nga gikan sa Ginoo matag adlaw. Amen? Malayon ta? Base na dunay naglingkod sa ato diri karon nga halos muhunong na ta. And naay mga Kristiyano may gala, no, nga siguro nailhan nato nga gusto na sila muhunong. Basin gikapoy na sila sa ministry, gikapoy na sila sa problema, gikapoy na sila sa ilang kinabuhi. Paminawa ang saad sa Ginoo may gala. Matthew 11:28, unsay gingon ni Jesus Christ, kung gikapoy na ka gusto na jud ka muundang, Jesus said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Igsoon, ayaw ihatag ang imong resignation sa Ginoo. Instead, ihatag ang imong kabug-aton sa Ginoo. Ayaw resign. Amen? Ayaw pag-ani sa altar, unya moingon ka, Lord, mo resign ako Ginoo. Ayaw. Ihatag ang imong kabug-aton, kana ang iyang mando sa ato. Kaya ang Ginoo makahimo sa paghatag og bag-ong kusog aron makapadayon ka. Tarawa ang statement akong gisulat diri mga igsoon. The strongest Christians are not those who never get tired. Kitang tanan kapuyon ta. But those who keep trusting God. Okay, balik ko na po. The strongest Christians are not those who never get tired, but those who keep trusting God even when they are tired. Maunay kusgan nga Kristohanon, kanang gasalig perme sa kusog sa Ginoo. So I hope may galan na encourage ta aning pulong karon nga gabi. Dawatan ninyo ang pulong sa Dios. Let this word absorb and sink in your heart tonight. Nya mangayo tag kusog sa Ginoo. Amen. So magpray ta mga igsoon.